pa lang, parang paano ko gagalaw? And as expected, sabi ko nga, kailangan mag-purify nung dalawang mabibiktima dito mamaya nila Fabico. So, purify for Avisit and as well as for Tatas One para sa kanyang Claude. Pero ngayon, unahan yata yung magiging segment nila. Although De La Cruz, makakaligtas pa rin naman. Almost 1/4 HP left. Sin Bandit ay mapapatras. Great thing though, ayan yung maganda naman for Aldra kahit medyo napataas ang kilay po, is that sa early, hindi rin naman siya agad-agad mapapatomba. Pero kasi mamaya problema, ang dami niyang kailangan kaharapin na pagsubok dito, Worthy. Baka na rin mismo no, yung manlambot. Kasi kanina nakita natin na yung Gatot Kaca ni Sin Bandit kayang tunawin basta-basta ng mga miyembro dito ng Philippines. So what more ngayon na meron ngang pang burst na mga galing din mula kay Fabico. So talagang nakakatakot din para sa mga frontliners dito ng Team Lao. Samantalang sa sumibad ng itaas, Binuya is showing us na kayang lumamang ng Yuzong sa early game talaga against a Lapu-Lapu. And tinan mo rin yung pesto ng mga minions. Hindi makakalapit basta-basta si Pau Taban. Grabe no, parang kung iisipin mo, paano ko le-level? Gusto ko lang naman lumaro. And the way to do that is to risk it all. Katulad yan, nag-take ng risk sila si Tedet, pero at least they tried, diba? So we see some glimpse of life para dito sa team daw. Kailangan yun eh. Kailangan may signs of life para dito, pero Nepomuceno, sign of life pa rin naman yung makamatay. Meanwhile, napakaganda naman ng paso doon. Lay up para dito kay Nepomuceno, getting the first blood. Grabe din yung tandem nila, no? Ito yung maganda for Team Seaboy, for Team Philippines. Kahit sino magsama, grabe yung connection ng chemistry. At ngayon, diretso turtle sila. At habang busy sila mag-turtle, Binuya just doing Sanford things. Taking down City Dit, Jungle. Agad dumatang ka lang doon na turtle. Tapos, sabay pa yung combo dito nila Fabico sa kanila La Cruz. Opposite is down. Wala na nga purple. Wala na nga silang nakuhang kill. Wala rin silang turtle. Lahat wala. Si Fabico dito, mukhang mabubuhay pa. Naharangan ni De La Cruz at buhay pa rin na si Fabico. Masyadong mainit talaga dito ang Team of Philippines. Getting the kills, getting the fertile objective, and getting as well the purple buff dito ni City Dead. So talagang mahihirapan yung Lao makahabol dito. And gusto ko how Fabico and De La Cruz is zoning the members of Lao. Even si Binuya wala siyang petrify kanina pero napatay niya pa si City Dead. Ganoon kakabisado ng Team Philippines yung mga heroes na meron sila ngayon. 3-0 para sa first 3 minutes ng larong ito. Talagang mainit ang simula, and look at that. Even si Sin Bandit, pinupok na rin talaga dito ng PHI. They're giving pressure para matakot talaga ang Team Lao. Ito yung mahirap kapag yung lineup nyo hindi ganon ka, sabihin natin, kataas yung crowd control na lockdown. Kasi pinakaasahan nila dito yung jump in mamaya sa Lapu. Kasi problema, nagagamit niya agad. O to take out Binuya. Pero opposite, on the other, hindi masyado naging maganda yung connection and timing doon ng Feathered Earth. Like, lunon naman tayo dito may bandang gitna. Ito naman yung Death Nata, sabay yung lunod, yung rock waves, nalalambot yung main pa ng Team Lao. Hindi sila makagawa ng sarili nilang play dito, Corty. Ito na naman tayo sa maglilimang minuto. Pero all is on the good hands of Team Philippines. At hindi lang yan, De La Cruz, inaatake ng dalawa. Nandyan Lata Shadows, AOG out, napakarami bitaw, panggugulo. But at the end of the day, hindi nila mapatay kahit si De La Cruz na bumababad na. Napaka-mapang-asar mo talaga, Daddy JB. Di ba? Nagpahabol lang siya dun para makuha yung atensyon ng Lao. Tapos AOG out. Samantalang sila Nepomuceno nagtuturtle na pala. Look at the position of Fabico. Ayun din ibigay basta-basta dito kay City Death. Yung mismong orange buff. At na-low health na nga, napilitan tuloy. Gumamit ng ulti si City Death sabay focus ng atensyon ng PHI sa kanya. Soriano will get the kill. Meanwhile, may 1v1 sa taas. Pero alam na alam ni Binuya kung kailan ba talaga napapalag sa gitna. Tore ang gusto ng Philippines. Napakatapang naman ni Apisit para magpulinan. Pero walang paki ang Pilipinas kasi focus sila sa goal. Makakuha lang ng current objective. Sa baba, may tumatrabaho pala sa Lao. Pero walang paki din doon ng PHI kasi ang gusto nila trade din dun sa itaas.
Grabe, sabay-sabay nangyayari sa mapa. Kung pwede ko lang hatiin yung screen ko dito, Corty. Kasi lahat to, castable lahat. Lahat pwedeng i-play by play. Dito muna tayo sa may bandang baba. Tapos one, nakapupunta. Uy, na-force agad yung Purify. So pwedeng i-chase down to. Diyan nagkakawave. Kasabay ng mga alon ng paglunod. Ang pala na tatama galing kay Soriano ang tatapos dito kay Tatas Juan. Sabi sa'yo, pwede ko na gawin yung sarili ko. Ginawa ko na pero masakali muna. Nagsisaman yung atensyon. Kaya rin maganda yung dapat with the tech charge. Kasi yung charge up na yun ay babaliktad pa. Soriano will still get the kill. At kung siya 2 for 1, yun ang pabor para sa PHI. Bandang taas. Naku, lumalaban siya versus si Tizun. Ay, si Pinuya pala to. Kaso, yung ganyang mga galawan ay tila ba kaya pa rin niya. Napakakunat. Buong akala mo ikaw na yung lalamang hindi. Dahil mukhang may ibang binabalak. Pilit yatang pinapalalim ni Pinuya dito yung labo. Pero, hindi, nakaramdam na. Sabi niya parang may iba akong nararamdamang plano dito ng PHI. Parang ano yun, no? Ba't parang ang tapang mo pa rin, Pinuya? Low health ka na, Kaya pero ba't nga. lumalaban ka pa rin? So, yung full health ba na Lapu-Lapu, siya pa mismo yung nag-decide na umatras din muna. Di ba? Pero si De La Cruz, ayun na nga kasi, may plano dun sa itaas, pero may plano din sila Pumasenong kunin na yung turtle at si Babico kunin din yung buhay ni City Death. Yung akala nating tahimik na nalaman, bigla-biglang alam pala ng Team Philippines kung paano ko kontrolin to. Ang target nila, yung mga Magtorre, sa Blazing Duet, papasok pero hindi enough yung sustainability noon para patayin si Soriano. Enough pa nga yung damage na manggagaling sa bala ng baril ni Soriano para kunin ang skill. And with that being said, unti-unting paliliitin pa ng Team Philippines ang mapang gagalawan ng Team Lao. Blue team Hindi turret talaga has been masasabi destroyed. talaga na grabe yung lakad, matatag. Sobrang tatag ng pundasyon ngayon ng Team Philippines. To the point na, katulad kanina, maganda example. Si Binuya na yung pula niya boy, si Binuya na yung medyo alanganin buhay, pero yung tumakbo, yung full health pa for Team. Just as a lot dito sa galaw ng Team Philippines. At ito na naman, Black Dragon Force activated. Members of Team Lao ngayon, nagdadalawang isip. Go ba tayo? Nandun yung Earthen Transport. Pero hindi pa follow up ng charge dito sila Sin Bandit. But instead, ang dami ng kailangan na i-leash. Ang kailangan nila dito mag-release ng pressure sa iba't ibang linya. Kasi sa ngayon, sakit na sila ng Team Philippines. Tingnan mo si Soriano, sabi niya, kaklash pa ba? Basag na lang ng tore. Objective ang gusto talaga dito ni Soriano. Pero 4-0-0 para sa isang Granger. Sobrang solido din talaga. Pumesto dito. Itong isang ni Ohem, pwede itong mag-pro. Pwede itong mag-pro si Soriano. Yung ibang klase posisyon, ibang klase gumalaw. At ngayon, kitang tore ang gusto nila. Si Binuya papasok. Tumalo na rin. Si De La Cruz doon sa likuran at napakasakit na rin talaga. Si Soriano. Ngayon si De La Cruz, buhay pa rin siya. Pabigo will go down. Pero okay lang yun kasi kapalit naman ng dalawa. At kay Soriano pa napupunta lahat. At hindi lang basta mga buhay ng Lao, kundi mga Tori din. Napapasakangay ng PHI. Nagdragon pa dito si Binuya at hindi pa sila nagtatapos. Mukhang mamamatay na si Apisit at ngayon ay tutuloy pa ng Team of Philippines na ituloy yung pangbugrus ko dito sa Team Lao after dun sa takas. Sunod yung gitna, papasok pa si Binuya. Endable na ba? O maglo-lord pa ba? Anong call dito ng PHI? Kundi layo na daw muna. Okay, maganda. Naging opening, hindi nga opening eh. Closing, sinarado ni Binuya. Yung daan doon ng Team Loves, parang sabi niya, okay, time na. Ayan na naman tayo sa curfew. But still, props dito kay Soriano, pati kay Pabico. Andiyan na naman ang rough waves. Ibang mga members ngayon ay magkakaroon na ng magandang jump-in. Liko tayo dito kasi si Soriano makakuha na din ng bloodline. Sa kanyan, ang kanyang baby kicks doon, makakapanggan doon sa human down inside of Team Lao. Andiyan na yung dragon. Kanino ba siya liliko? Ngayon ang target na siya. Pero ngayon pa